So, hello, what's up mga sangkay? This is me, I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga kababayan? At ayun mga sangkay, dito pa rin po tayo sa labas ng, kung saang lugar to mga sangkay. Malalaman nyo na lang po sa vlog ko, sa Sangkay Dyan Daily, kaya naman i-subscribe nyo rin po yun mga sangkay. Ang aking isang YouTube channel kung saan nag-upload ako ng mga ganap sa buhay, kung saan po tayo napupunta. So ayun nga mga sangkay, nasa bakasyon pa rin po tayo at nag-unwind pa rin po tayo mga sangkay, kung kaya't ito po yung makikita po ninyo sa aking paligid mga sangkay. Napakagandang tanawin ngayon mga sangkay, kasi pag-usapan po natin itong si Mark Villar, kung saan nadadawit ngayon mga sangkay sa maanumalyang katiwalian o pagnanakaw mula po sa flood control at marami pa pong ibang mga proyekto mula po sa DPWH. So ngayon mga sangkay, ayon kasi sa balita na nakakubra di umano itong si Mark Villar o ang mga Villar mga sangkay. Ito po ay ayon dito sa balita, ayan po makikita po ninyo mga sangkay, ng umano'y 18.5 billion. Ito po ay ang Villar and Aguilar Link Companies. So, nako, mga sangkay, nadadawit at meron na nga pong mambabatas na nananawagan dyan mga sangkay na isali daw po si Mark Villar sa, sa mga hearing. Tingnan din daw po siya kung itong taong to wala daw pong ginawang kalokohan o meron. Kasi mga sangkay, at that time, naging siya, mga sangkay, nung panahon po ni PRRD, naging isa po siya sa matataas na opisyal, di ba? Miyembro ng gabinete. Isa po siyang DPWH secretary, and by 2020, mga sangkay, si PRRD nagsilita tungkol dyan. At sinabi po mismo niya na rampant ang ghost project sa DPWH. So, kailangan daw po matingnan. Pero ngayon, eto mga sangkay, matindi tong update na ito. 18.5 billion na kubra ng umano'y Villar and Aguilar Link Companies. Ito, pakinggan po natin. Higit 18 bilyong piso na kontrata na nakuha umano ng kumpanya na may koneksyon kay dating DPWH Secretary at ngayon Senator Mark Villar ang naisiwalat na award umano ang bulto ng proyekto, kung hindi sa baluarte nila sa Las Piñas, ay sa malaking bahagi naman ng Calabar Zone. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. We have to push for more accountability sa mga projects. At dagdagan pa yung mga measures natin para hindi na maulit yung mga substandard projects. August 19, 2025, nang magsalita si Senator Mark Villar sa Senate Blue Ribbon Committee para isulong ang pagkakaroon ng isang master plan sa flood control projects at pagpapalakas ng accountability measures sa mga proyekto ng pamahalaan. Si Senator Mark ang nagsilbing DPWH Secretary sa Administrasyong Duterte mula 2016 hanggang 2021. Siya rin ang naglagay sa pwesto ng ilan sa mga itinuturing na BJC Boys o Bulacan Group of Contractors, na ilan sa most controversial personalities ngayon sa flood control scandal. O, kita nyo mga sangkay, itong mga taong ito na nasasangkot, mga tauhan niya po ito. So, maano ka talaga mga sangkay, mga tauhan ni Mark Villar na siyang tauhan po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagsiwalat mga sangkay noong 2020 na mayroon pong matinding ghost project na ginagawa itong DPWH. But, itong nakapagtataka mga sangkay, wala pong naging aksyon. Diba? Wala po tayong nakita naging aksyon noon. Ang mayroon lamang po expose mga sangkay about dyan. But, wala po tayong nakita na investigation na malaliman katulad ngayon mga sangkay sa ginagawa ni PBBM. So, kung noon pa sana to nasolusyonan, di ba? Di sana. Kahit paano, maliit na lang po yung problema ngayon. Ngayon mga sangkay, ito mga bata po ito ni Mark Villar na nasasangkot. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel sa datos ng DPWH, napag-alaman ng aming team na ang isa sa top public works contractor sa Las Piñas na siyang kilalang baluarte ng mga Villar ay pagmamayari mismo ng pinsan ni Senator Mark. Ayon sa datos ng DPWH, nakapagtala ang I&E Construction Corporation ng mahigit 4 billion pesos worth of public works contracts sa National Capital Region mula 2016 hanggang 2025. Laki! Out of 89 projects nila sa Metro Manila, matatagpuan sa Las Piñas na
kahalaga ng 3.5 billion pesos. Pero sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, tila mas malaki ang nakubra nilang mga kontrata sa Calabarzon. From 2016 to 2025, nakakuha ng 45 DPWH contracts ang kumpanya na aabot sa 4.6 billion pesos. Yan ay sa kabila ng hindi nila pagkakaroon ng proyekto noong 2018 at 2019. Ayon sa datos ng DPWH, pinakamalaking bulto ng kanilang mga kontrata sa Calabarzon makikita sa iba't ibang bayan ng Cavite, na siya kilalang lugar din ng ilan sa mga massive private at real estate properties ng mga bilyar. Grabe. Ang kasalukuyang authorized managing officer ng kumpanya, si former Las Piñas Councilor Carlo Aguilar. Talo siya sa nakaraang halalan matapos kalabanin sa pagka-mayor ang pinsan din nitong si April Aguilar. Tumakbo si Carlo sa ilalim ng Villar Matriarch at noong congressional candidate na si former Senator Cynthia Villar. Sa mga nakalap na dokumento ng Billionaire News Channel, tila nailipat lamang ang kumpanya sa pangalan ni Carlo Aguilar nitong nakaraang taon. Base yan sa isang 2024 contract ng DPWH. Sa isang 2017 contract naman, isang Manuel Ilagan ang nakalagay na presidente ng kumpanya. Sa 2022 contract naman na ito, isang Maria Angelica Amy Ilagan na ang nakalistang presidente. Ayon sa neophyte congressman ng Las Piñas City na si Mark Santos, kilala ang mga Ilagan, Aguilar at mga Villar bilang malalapit na pamilya sa isa't isa. It's well known naman dito sa Las Piñas na matagal na nilang kakilala yung mga Ilagan at maraming kontratang nakuha dito sa Las Piñas, especially during the time ni Senator Mark Villar. Nako, during the time ni Senator Mark Villar, kailan ba yan? Nung panahon po yan ni Tatay Digong. Kaya nga, mga sanggay, hindi talaga maiiwasan na mabibit-bit dito. Makakaladkad yung pangalan ni PRRD. Kasi, itong mga nasasangkot, mga sangkay, mga tao nila ito eh. 'Di ba? Na ngayon na talaga nga namang nakikita po natin. Kaya nga po, hindi po natin alam mga sangkay kung totoo bang nag-i-exist yung nasa almost 14,000 flood control projects ni Tatay Digong nung panahon niya. Kasi nasa 14,000 po yun, almost 14,000. And we don't know guys kung totoo ba talaga yung nag-i-exist o guni-guni lang. He was the DPWH secretary during that time. Bukod sa I&D Construction, inilahad din sa amin ni Congressman Santos na mayroon pang isang kumpanya ang pinsan ng mga Villar na nakakubra rin ng hundreds of millions of pesos worth of DPWH contracts. Grabe. Ayon sa sumbong sa Pangulo.ph, nakakubra ang Motion Trade Development Corporation ng 4 na flood control projects mula 2022. Sa mga lalawigan ng Cavite at Quezon, aabot ang presyo ng mga kontrata sa 390.9 million pesos. Ang authorized managing officer, mismong si Carlo Aguilar din. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, walang kontratang hinahawakan ng Motion Trade ng isa at laging may ka-joint venture. Dalawa ang nakita naming common companies na laging katuwang ng Motion Trade. Una, ang I&E na pagmamayari rin ng mga Aguilar. At ikalawa naman ang Omnicon Builders na pagmamayari ng isang Loida Dumali. Nakita ang aming team ng dalawang kontrata ng Motion Trade at Omnicon Builders sa Las Piñas. Parehong flood control structures na nagkakahalaga ng 93.5 million at 85.9 million pesos. Ayon kay Congressman Santos, mayroong 4 na contractor sa Las Piñas na nakakuha ng pinakamalalaking bulto ng mga kontrata ng DPWH. Kabilang dyan ang dalawang kumpanyang pagmamayari ni Aguilar at ang Omnicon Builders. Turi rin ng aming team ang Omnicon Builders at napag-alaman namin na halos lahat ng kontratang hawak nito matatagpuan lang din sa Las Piñas at Cavite. Nako. Kung pagbabasehan ng sumbong sa Pangulo website, nakakubra ang kumpanya ng 21 flood control projects mula 2022 na nagkakahalaga ng 1.3 billion pesos. Laki. Siyam ang matatagpuan sa Cavite, 2 sa Las Piñas City at 1 naman sa Batangas. Sa mas malalim na pagsisiyasat ng Billionaire News Channel, napag-alaman ng aming team na tila konektado rin sa isa pang pamilyang malapit din sa mga Villar nagmamay-ari ng kumpanya na si Loida Dumali. 2014 nang umaten si Dumali sa mismong birthday celebration ni late Cavite Governor Ayong Maliksi. Ang anak nito na si incumbent Imus City Mayor Emmanuel Maliksi makikita naman sa isang picture kasama rin si Dumali noong 2018 sa isang restaurant sa Imus. Sa pagsisiyasat ng aming team, napag-alaman namin na mismong ang oath-taking ng One Imus Legacy Team ni Mayor Maliksi noong 2019 isinagawa sa isang kilalang hotel kasama mismo si Nuoy Senator-elect Cynthia Villar. Sa isang 2025 post naman, dumalaw ang Diwa Party List sa pangunguna ng isang Baby Aguilar sa Imus para maghatid ng kanilang tulong sa lungsod. Hindi kaupo ang Diwa Party List sa 20th Congress, pero mula 2010 hanggang 2019, naupo bilang representative nito ang asawa ni Senator Mark Villar na si ngayon DSWD Undersecretary Emeline Aglipay Villar. Ang kapatid ni Sec Emily na si Michael Aglipay naman ang umalilig bilang representative ng party list. Si former Congressman Aglipay rin ang nakalagay na CEO ng Maxi Homeland and Development Incorporated. Isang kumpanya na una nang inireport ng Philippine Center for Investigative Journalism na na-acquire ni Senator Mark mula pa noong 2009. Kung susumahin, aabot sa 233 projects o katumbas ng 9.8 billion pesos ang mga kontratang nakuha ng Omnicon Builders sa NCR at Calabarzon mula 2016.
Pinakamalalaking bulto nito, makikita sa Cavite at Las Piñas. Nako. Ayon sa datos ng DPWH, biglang lobo ang mga kontratang nahawakan ng Omnicon sa Calabarzon mula 2021. From 356 million noong 2020, naging 887 million pesos ito sa sumunod na taon. By 2024 and 2025, umaabot na sa mahigit 2 billion pesos ang mga nakukuha nitong kontrata sa rehiyon. Kung pagbabasihan ng mga datos na nakuha ng BNC, aabot sa at least 367 contracts from 2016 o katumbas ng 18.5 billion pesos ang nakubra ng umano'y Villar and Aguilar linked companies sa loob ng mga taong naging DPWH Secretary at Senate Committee on Public Works Chairperson si Senator Mark Villar. Ilang beses sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ng pahayag ni Senator Mark pero hindi ito sumagot sa aming mga mensahe. Nako. So ayan na, mga sangkay, nagkakabukingan na. Masyadong malalim talaga to. Marami talagang matadamay dito mga sangkay, ng mga opisyal. At kung ganun kaseryoso si Pangulong Bongbong Marcos, maraming makukulong dito. Dahil kung wala po siyang mapapakulong dito, kahit pa sinong buhaya dyan, magmumukha po siyang inutil. Di po ba mga sangkay? So, ito talagang abangan natin ngayon kung papaano kakalad ka rin itong mga matataas na opisyal na siyang sangkot mga sangkay sa korupsyon na ito. Matindi to mga sangkay, hindi lang kailangan pagbayarin sila, hindi lang kailangan makulong sila, kailangan po dyan mga sangkay maayos na ang sistema. Alright? Well, ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Comment down below, huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.